Ako po si Pamela, 33 years old. May isang anak at may asawa kong napaka-irresponsable. Nagsimulang problema ko nung naliligaw pa lang ang mister ko. Pamela, sino yung lalaking palaging mong kausap? Ang tanong ng aking ina. Si Leo po yun, Nay. Pamangkin po ni Mang Arnold, ang sagot ko naman. Naku, Pamela. Alam mo palang pamangkin siya ni Arnold. Bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Kilala mo na siguro ang kapitbahay natin na yan. Basagulero yan. At tiyak na kagaya din yan ng pamangkin niya. Ang galit na sabi ni inay. Nay, mabait po si Leo. Hindi naman porket ganun po si Mang Arnold. Ganun na rin po si Leo. Hindi naman po sila mag-ama, Nay. Ang pangangatwiran ko. Kahit hindi sila mag-ama, malamang sa malamang, gagayahin din niya ang tiyuhin niya. Maraming lalaki dyan, Pamela. Huwag kang umastang parang naubusan ka na. Ang sigaw ng aking inay. Nay, huwag niyo namang husgahan agad yung tao. Hayaan niyo munang mangilatis natin ng husto. Ang sagot ko. Kikilatisin ng husto ba? Kamo? Ha? Pamela? Hoy, para sabihin ko sa'yo, wala akong panahon na kilatisin ang lalaking yan. Bakit ba ako mag-aksaya ng oras na gawin yun? Kaya, kung ako sa'yo, iwasan mo na ang lalaking yan. Huwag kang kukuha ng batong ipupukpuk ko dyan sa ulo mo. Ang sambit ni inay. Sus, grabe ka naman, Nay. Grabe ka naman magsalita. Bakit ba galit na galit ka kay Leo? Mabuti naman yung pagkikitungo niya sa iyo. At ni minsan, hindi ka naman niya binastos. Ano bang problema mo, Nay? Ang nanggagalaiting tanong ko sa aking ina. Ano to, Pamela? Parang sirang plaka? Paulit-ulit sinasabi? At pilit na pinapaintindi sa'yo ang mga dahilan kung bakit ayaw ko ang lalaking yon para sa'yo. Matigas din talaga ang ulo mo, no? Pagod na akong magpaliwanag. Pamela, bahala ka na sa buhay mo. Kung ano ang gusto mong gawin. Ang sambit ni inay. Kayo naman kasi, Nay, hindi nyo man lang maintindihan ang nararamdaman ko. Mabait si Leo, Nay. Ang wika ko. Ewan ko sa'yo, Pamela. Bahala ka na sa gusto mong gawin. Ang galit na sabi niya. Nung time na yon, hindi na ako sumagot. Umalis si nanay sa bahay. At sa kanyang pag-alis, nakita ko si Leo sa bakuran ng tiyuhin niya. Leo, ang sabi ko. At tumakbo na akong lumapit sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Ang patay mali siyang sabi ko. Nagpapahangin lang, Pamela. At nag-iisip. Ang malungkot na sagot niya. Nag-iisip? Anong iniisip mo? Pwede mo bang sabihin yan sa akin? Ang sagot ko. Alam mo, sa lakas ng boses ng nanay mo, narinig ko lahat yung mga sinabi niya. Hindi pa tayo magkasintahan. Ganun na ang mga sinasabi niya. Ang wika niya. Leo, pagpasensyahan mo na si nanay. Sadyang ganun talaga ang bunganga nun eh. Teka, ano pala yung iniisip mo? Ang wika ko. Alam mo, Pamela, ang iniisip ko ngayon ay yung sinabi ni Tito Arnold. Aalis na ako dito.
Doon na ako sa isang bahay niya. Malayo yun dito at bibihira lang ang nakakaalam nun, ang sabi niya. Ano? Aalis ka na? Ang gulat na aking tanong. Oo, aalis na ako, Pamela. Para makaiwas na rin. Hindi ko na kasi kayang pakinggan ang mga sinasabi ng nanay mo. Sobrang sakit ang sabi niya. Ano? Aalis ka na talaga? Paano na ako, Leo? Ang malungkot na aking tanong. Anong paano ka na? Hindi naman tayo magkasintahan, di ba? Anong sinasabi mo, Pamela? Ang saad nito. Hindi nga tayo magkasintahan kahapon. Pero ngayon, magkasintahan na tayo. Dahil sasagutin na kita. Mahal din kasi kita At ayaw kong mawala ka sa akin. Ang wika ko. Pamela, tama bang narinig ko? Kung mahal mo ko, gusto mo bang sumama sa akin? Ang sagot niya. Oo naman. Gustong gusto ko. Ngayon pa na sinabi ni inay na bahala ako sa buhay ko. Ibig sabihin niyan, wala na siyang pakialam sa akin. Ang wika ko. Pagkatapos ang pag-uusap namin ni Leo, agad na akong bumalik sa bahay. Nag-empake ako. At agad na kaming umalis sa lugar namin. Nagtungo kami sa bahay ng tiyuhin ni Leo. Sa bahay ni Tito Arnold. Tama ang sinabi ni Leo. May kalayuan talaga. Dahil 6 na oras din yung biyahe namin noon. Pagdating namin sa bahay na yun, hindi kalakihan. May 2 kwarto. Isang banyo, may maayos naman na sala, at ganon din ang kusina. Inayos namin ang aming mga gamit, at agad na naming inumpisahan ang paglilinis. Naging tahimik naman ang buhay namin ni Leo sa loob lang ng 1 linggo. Pagkalipas ng 1 linggo, napasugod si Tito Arnold sa kinaroroonan namin. Tito, bakit ka nandito? Baka mamaya may nakasunod pala sa'yo. Ang pag-aalalang tanong ni Leo sa kanyang tiyuhin. Alam niyo ba, Pamela, Leo, mula nung araw na umalis kayo, hindi na ako pinatahimik ng ina mo, Pamela. Palagi na siyang sumusubod sa bahay at paulit-ulit niyang tinatanong kung nasaan kayo. Ang sagot ko naman, hindi ko alam kung saan kayo pumunta. Hayun, nagagalit at ang labis kong kinakatakutan ay yung pinagbantaan niya ako. Pag hindi ko daw sabihin sa kanila ang kinaroroonan ninyong dalawa, kakasuhan daw niya ako ng kidnapping at rape. Leo, dun na ako na alarma. Kaya, heto, pumunta na ako dito. Di bale, hindi naman ito alam ng nanay mo, Pamela. Ang sagot ni Tito Arnold. Tito, pasensya na kayo kung pati kayo nadamay na. Dahil sa kagustuhan naming huwag nang maghiwalay. Kaya ito ngayon ang nangyari. Ang malungkot na wika ni Leo. Leo, Pamela, huwag niyo na akong intindihin pa. Hindi ka na iba sa akin, Leo. Para saan pa ang pagiging tiyo ko sa'yo? Kung hindi ko man lang kayo kayang protektahan. Pero sana, kung dumating man yung araw na matunton nila ang kinaroroonan natin, magtulungan tayong 3 para malusutan ang gusot na pinasok ninyo. Ang gawin nyo na lang ngayon, ipagkita nyong nagmamahalan kayong 2 para maisip ng nanay mo, Pamela, na mali ang sinasabi niya. Ikaw naman, Leo,
Magsumikap ka, ang sambit ni Tito Arnold. Opo, Tito, gagawin namin ang lahat para ipamukha kay inay na hindi ako nagkamaling piliin si Leo. Dahil naniniwala akong mabuti siyang tao. Isa po siyang responsableng partner at ama ng magiging anak namin, ang sabi ko. Tito Arnold, salamat ha. Kasi kahit wala na yung mga magulang ko, nandyan ka pa rin. Kahit anong mangyari, hindi mo ako iniwan. Ang wika ni Leo. Naku. Tama na ang drama, pamangkin. Sige na, matulog muna tayo at maghahating gabi na. Ang sagot naman ni Tito Arnold. Gabi na kasi nung dumating si Tito. Parang tumakas na nga eh. Para walang makakita sa kanyang pag-alis papunta sa kinaroroonan namin ng pamangkin niya. Nakasuot lang ako ng pantulog noon at nawala sa isip kong magsuot ng panloob. Kaya naman, kitang-kita ang hinaharap ko. Hindi naman yun itago kay Tito Arnold dahil na rin sa liwanag ng ilaw. Naaninag niya ito nang dahil dyan. Napansin ko ang pasimple niyang pagkatakam. Nabahala ako nung napansin ko yun. Nakaramdam din ako ng takot dahil may pagkatuso ang tiyuhin ng asawa ko. Bukod sa lasinggero, matinik din sa babae. Kaya siguro ito pa ang isa sa mga dahilan kung bakit ayaw niyang magpatali sa iisang babae lang. Ang gusto niya kasi patikim-tikim. Ayaw niya ng iisang putahe lang. Ang gusto niya, iba't ibang mga putahe. Kung sa bagay, mas okay na yung ganyan siya. Kasi kahit ilan ang ikama niya, walang magdedemanda. Baka kung nakatali yan, matagal nang natulfo ang lokong yan. Sa dinami-dami ba naman ng babae niya, kahit sinong babae magrereklamo kung ganyan ang asawa niya. Anyway, balik tayo sa topic. At yun na nga, nung napansin kong iba ang titig ni Tito Arnold sa akin, hinila ko na si Leo papasok sa kwarto. Sige po, Tito, mauna na kami, ang sambit ni Leo. Pumasok na nga kami sa kwarto at nandun pa rin yung aking kaba. Tinanong ni Leo kung ano ang nangyayari sa akin. Doon ko na sinabi ang lahat sa kanya. Pamela, napansin kong iba yung kinikilos mo kanina. Bakit? Bakit ka ba nagkakaganyan? Ang tanong niya. Si Tito kasi, kakaiba naman kasi yung tingin niya sa akin. Nailang tuloy ako. At naalala ko din na babaero siya. Kaya yun, natakot ako, ang sambit ko. Pamela, ano ba yung sinasabi mo? Magkakaharap tayong tatlo kanina. Pero bakit hindi ko naman napansin na iba pala yung mga titig niya sa'yo? At isa pa, parang ama ko na yun. Kaya, pwede ba? Huwag kang mag-isip ng hindi maganda laban sa kanya. Mabait si Tito. Ang nakangiting wika ni Leo. Sana nga, Leo, mabait talaga siya. Ang sagot ko naman. Nung gabing yun, natulog ako na may nararamdaman akong takot sa tito ni Leo. Kinaumagahan, kinapa ko si Leo sa tabi ko. Pero wala na siya sa aking tabi. Bumangon ako at agad na lumabas mula sa kwarto. Leo,
ang sambit ko. Pamela, wala si Leo. Ang sabi niya sa akin, maghanap na yata ng trabaho. Ang wika ni Tito Arnold. Talaga po, Tito? Buti naman at naisipin din niyang maghanap ng trabaho. Ang wika ko. Siya nga pala, Pamela. Samahan mo naman ako. Mag-almusal na tayo. Ang sabi ni Tito Arnold. Sige po, Tito. Ang wika ko naman. Nagtungo na kami sa kusina at magkaharap kami noon. Nung una, tahimik lang si Tito. Maya-maya pa ay heto na naman siya. Yung mga titig niyang labis na nakakabahala. Nang dahil sa ginagawa niya, hindi na ako nakakain pa ng maayos. Tito, busog na po ako. Tawagin mo na lang ako mamaya. Ang wika ko. Busog ka na? Nakakailang subo ka pa lang Pamela. Ang sagot naman niya. May problema ba? Ang pahabol niyang tanong. Problema? Wala po, Tito. Ang sambit ko. Wala naman pala Bakit ka umiiwas? So, ibig sabihin niyan, may problema ka sa akin. Pwede ko bang malaman, Pamela, kung ano yon? Ang pilyong ngiti niya. Tito, wala po. Ang wika ko. Agad na akong tumayo at tumakbo na akong papasok sa kwarto. Hindi na ako lumabas. Hinintay ko na lang si Leo. Pagsapit ng hapon, dumating na ito. Leo, anong nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Ang nag-aalalang tanong ko sa kanya. Pamela, normal lang to sa mga lalaking nakainom. Ikaw naman, ang sagot niya. Ano? Uminom ka? Akala ko ba, maghahanap ka ng trabaho? At ang akala ko ba, papatunayan mo sa mga magulang kong hindi ka kagaya ng tito mo. Bakit ngayon, Leo? Lasing na lasing ka. Wala ka ng pinagkaiba sa kanya. Ang umiiyak na sambit ko. Pamela, ayaw ko nang makipagtalo. Umuwi ako para makapagpahinga. Hindi makinig ng sermon. Sige na, papasok na ako sa kwarto At pakiusap, Pamela. Huwag na huwag kang papasok doon dahil gusto kong magpahinga. Gusto kong matulog. Ang wika ni Leo. Suminyas si Tito Arnold. Hayaan ko daw muna ang kanyang pamangkin. Hinayaan ko nga siya. Nagtungo ako sa likod ng bahay. At doon na ako umiyak ng umiyak. Doon ko na pinakwalan ang sama ng loob ko sa asawa ko. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang kamay ni Tito sa aking likuran. Tahan na, Pamela. Huwag mong iyakan ang ganong lalaki, ang sambit niya. Tito, bakit po ganun siya? Akala ko magbabago na. Hindi naman pala. Sabi niya sa akin, magsusumikap po siya. Masama ba akong babae? Pangit na ba ako sa paningin niya? Ang umiiyak na sabi ko. Pamela, maganda ka, mabait ka. Hindi ka kagaya ng iniisip mo. Ano ka ba? Huwag kang ganyan. Hayaan mo muna si Leo. Baka na-stress lang yun. Baka marami siyang iniisip. Kaya ganun siya. Ang pagpapaliwanag ng kanyang tiyuhin. Tito, kung marami siyang iniisip, ako din naman Pero, hindi naman ako nagbago. Pinagsisilbihan ko pa rin siya, ang sagot ko. Anong plano mo ngayon?
Ang tanong niya. Sa ngayon po, wala pa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang sagot ko. Magpalamig muna kayong pareho ni Leo. Hayaan mo muna siya. At ganon din siya sa'yo. Hintayin mong ma-realize ang bawat isang nagmamahalan kayo. Ang turan niya. Ewan ko po, tito. Gulong-gulo po ang isip ko sa ngayon. Ang turan ko. Ganito ang gagawin nyo. Doon ka muna sa kwarto ko. Ako na lang muna dito. Ang turan niya. Sinunod ko ang sinabi ni Tito Arnold. Dahil pakiramdam ko, pagod na ang katawan ko. Pumasok ako sa kwarto niya. At laking gulat ko nung nakita kong may mga iba't ibang larawan na nakadikit sa kanyang dingding. Stick glue ang ginamit para siguradong hindi basta-basta matatanggal ang mga yun. Nalalasuan ako sa mga nakikita ko. Gusto kong magpahinga pero nung pumasok ako sa kwarto ni Tito Arnold, pakiramdam ko mas lalo akong may stress. Mas gugustuhin kong matulog na lang sa labas dahil may kubo naman dun sa labas ng bahay ni Tito Arnold. Kaysa matulog ako dun sa kwarto niya. Pagkabukas ko ng pintuan, nagulat ako nung nakatayo si Tito sa aking harapan. Tito Arnold, anong ginagawa mo dito? Ba't ka nakatayo dito? Ang tanong ko. Pamela, nakalimutan ko lang kasi yung charger eh. Lowbat na kasi ang cellphone ko. Kaya kukunin ko na sana. Sa katunayan, pipihitin ko na sana ang seradora eh. Naunahan mo lang ako. Ang sagot niya. Ganun po ba? Sige po, kunin mo na. Doon na lang muna ako sa labas. Ang sambit ko. Pamela, bakit? Ayaw mo bang matulog sa kwarto ko? Maganda naman ah. Malinis. At higit sa lahat, may CR sa loob. Ang sambit niya. Tito, hindi naman po sa ayaw ko. Kaya lang po hindi po kasi ako sanay na nakakakita ng mga ganyan sabay turo sa mga larawang nakadikit. Yan ba ang dahilan? Naku, Pamela, masanay ka na sa akin. Talagang ganito na ako eh. Ang mabuti pa, pumasok na lang tayong dalawa para hindi ka mailang sa akin, ang wika niya. Tito, bakit mo nilak ang pintuan? Baka magising pong asawa ko. At ano pa, ang isipin nun sa atin? Ang pag-alalang, sabi ko. Pamela, mahimbing na ang tulog ng asawa mo. Kaya, kahit anong gawin natin ngayon, hindi na yun magigising pa. Yun kung papayag ka sa gusto kong mangyari, ang sabi niya. Sa mga sinabi ng tiyuhin ng asawa ko, nagulat talaga ako. Kaya, hindi ako nakasagot sa kanya. Maya-maya pa, ay muling nagsalita. Pamela, masaya ka pa ba sa pamangkin ko? Ang tanong niya. Tito Arnold, ikaw na po ang sumagot sa tanong mong yan. Alam ko pong alam mo na ang sagot nun. Ang turan ko. So, ang ibig bang sabihin yan, tama nga ang hinala ko. At yung napapansin ko sa'yo, hindi ka na masaya sa kanya. Gusto mo bang maranasang lumigaya? Huwag kang mag-alala. Kung gusto mong pasahin kita, uumpisahan ko na ngayon. Ang wika niya. Tito, mali po ito. Baka mahuli tayo ng asawa ko. Ang sambit ko naman. Pamela, walang mali kung gugustuhin nating pareho. Hindi naman niya tayo mahuhuli nun. Basta, mag-ingat lang tayo. At saka, sa tingin mo ba, mahahalata pa niyang may ugnayan tayo
Sa tingin ko, hindi na. Dahil abalang-abala na siya sa kanyang buhay. Tingnan mo nga lasing na naman siya. At ikaw ngayon ang kawawa. Dahil nagtitiis ka sa isang taong hindi man lang makita ang ginagawa mo para sa kanya. Huwag na nating pag-usapan ng asawa mo. Dahil siguradong masasaktan ka lang ang turay niya. Nung time na yon, hinawakan ni Tito ang dalawang kamay ko. At dahan-dahan na kaming lumabas mula sa kanyang kwarto. Tito, saan po tayo pupunta? Ang tanong ko sa kanya. Huwag kang mag-alala. Basta, sumunod ka na lang sa akin ha. Sige, sasabihin ko na sa'yo. Doon tayo sa kubo. Tahimik doon at siguradong hindi na maririnig pa ng asawa mo ang gagawin natin, ang sabi niya. Lumabas nga kami sa kanyang bahay at pumunta kami sa kubo. At doon namin ginawa ang hindi dapat gawin. Oo, tama po ang nasa isip ninyo. May namagitan sa amin ng tiyuhin ng asawa ko. Pagpasok namin sa kubo na yon, dahan-dahan niya akong pinahiga. At wala sa isip ko ang pagtutol dahil nagugustuhan ko ang pag-uumpisang ginagawa niya. Nung nakahiga na ako sa kubo na yon, agad na niyang ginawa ang dapat gawin para sa aming dalawa. Hindi ko man lang siya kayang itulak dahil sinisiko ng isip kong mali ang ginagawa namin. Pero sa kabila ng pagtutol ng isip ko, kabaliktaran naman ang puso ko. Sumasang-ayon ito sa ginagawa niya. Habang ginagawa namin yon, hindi ko na iniisip yung magiging bunga nito. Basta ang alam lang namin, masaya kaming pareho. Pagkatapos ng sandaling iwan, lumabas na kaming pareho sa kubo at pumasok na kami sa loob ng bahay. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy lang si Leo sa kanyang ginagawa. At mas lalong lumala pa ito. Habang tumatagal kasi, nag-e-enjoy na siya sa buhay niya. Kasama ang mga kaibigan niya. Habang kami naman ni Tito Arnold, nag-e-enjoy din kami. Pagkalipas ng 2 buwan, hindi ko talaga inaasahan to. Napansin ko kasing hindi na ako dinadatnan ng buwanang dalaw. Bumili ako ng pregnancy test at dito ko nalaman na buntis nga ako. Nanlumo ako sa naging resulta ng pregnancy test dahil alam kong anak namin ni Tito Arnold ang bata. Sinabi ko kay Tito ang kalagayan ko. Hindi ko inaasahan ang kanyang magiging reaksyon dahil tuwang-tuwa siya noon. Dahil ang sabi niya sa akin, sa wakas, magiging tatay na raw siya. Nagtataka ako kung bakit siya nasiyahan dahil alam kong wala naman sa plano ang pagkakaroon ng anak. Ang sabi niya, yun na daw yung tamang panahon para magbago na siya. Nagulat ako sa sinabi niyang yun. Yung lang bang batang hinihintay niya para magbago na siya? Sa kabila ng pagiging masaya ni Tito, kabaliktaran sa akin. Kinakabahan ako. Hindi ko kasi alam yung magiging reaksyon ni Leo pag malaman niyang buntis ako. Kumukuha ako ng tamang tiyempo para sabihin sa kanyang kalagayan ko. Araw ng linggo, nagbibihis siya noon. At may session sila ng mga tropa niya. Leo, pwede ba tayong mag-usap bago ka umalis? Ang tanong ko. Oh, Pamela,
Oo naman, pwede. Pwedeng-pwede. Ikaw pa. Basta, bilisan mo lang ha. Nagmamadali ako, ang sagot niya. Leo, kasi buntis ako, ang nakayukong wika ko. At dahil nakayuko ako nun, hindi ko nakikita ang reaksyon niya. Maya-maya pa ay lumuhod siya sa aking harapan. Hinawakan niya ang tiyan ko at umiiyak siya habang humihingi ng tawad. Anak, patawarin mo ako ha. Pangako, magbabago na ako. Ngayong araw na ito, kalimutan ko na ang mga kaibigan ko. Mag-focus na lang ako sa iyo, anak. Ang wika niya. At habang nakaluhod si Leo sa aking harapan, nakatayo naman si Tito sa likuran ni Leo at nag-thumbs up pa ito. Maya-maya pa ay lumapit siya sa amin at tinapik ang balikat ni Leo. Pamangkin, ito na ba ang tamang pagkakataon para magsimula kayo ng panibagong buhay? Ngayon na nakita kong maayos na kayo, uuwi na ako ha. Aayusin ko na rin ang buhay ko, ang wika niya. Nagulat ako sa sinabi ni Tito. Gusto ko siyang pigilan at sabihin, paano na kami ng anak natin kung aalis ka na? Pero, bago ko pa magawa yun, tumalikod na siya. At si Leo naman, tumayo na. Niyakap niya ako habang patuloy ang pag-iyak niya. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa ginagawa niya. Dahil talagang ibang-ibang Leo na ang nasa aking harapan. Hindi man lang magtaka kung bakit lumobo ang tiyan ko. Gayong, batid naman niyang hindi na kami magkatabi sa higaan. Sa pagkabuo ng bata sa aking sinapupunan, talagang tuluyan ang nagbago si Leo. Pagkalipas ng ilang buwan, nakaraos na rin ako. Isang batang lalaki ang naging anak ko. Tuwang-tuwa si Leo. Samantalang ako, nakakaramdam na ako ng pagkagilty. Dahil alam kong hindi naman niya anak yun eh. Ang sabi nga na nun, si baby daw ang naging instrumento para magbago siya. Nung nabalitaan ng mga magulang kong nanganak na ako, pumunta sila sa bahay na kinaroroonan namin. Pinag-usapan ang aming kasal. Hindi ako masaya, sa totoo lang, kahit na napatawad na ako ng mga magulang ko. Paano ba naman ako magiging masaya kung may lihim na nakatago? At dahil sa nangyayaring ito sa akin, mas minabuti kong makipagkita ng palihim sa tiyuhin ng asawa ko. Araw ng linggo. Yan yung araw na napag-usapan namin. Nagkita kami sa isang lugar at pinag-usapan namin ang tungkol sa isang lihim. Ang sabi naman niya sa akin, hinding-hindi raw niya ibubunyag ang lihim namin. Natuwa ako sa kanyang sinabi. At nangako pa siyang babaunin niya sa hukay ang lihim na yon. Pagkatapos ang pag-uusap namin, tila ba nawala na lahat yung takot sa puso ko dahil sa mga sinabi niya sa akin. Sa ngayon, masayang-masaya na ako dahil sa awa ng Diyos, tinupad ni Tito Arnold ang pangako niya. Masasabi kong maswerte pa rin ako dahil nagkaroon na kami ng anak ni Leo na siyang naging instrumento para magbago si Leo. At sa ngayon, wala na akong iniisip pa. Wala na akong kinakatakutan dahil patay na ang tiyuhin ng asawa ko. Sa ngayon, pilit kong binabaon na lang sa limot ang lahat. Kahit may lihim, masaya naman kami kahit papano. Dito ko na po winawakasan
ang kwento ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Pamela.